yung nakatayo hanggat hindi kayo pinauupo. Pakitaas ang kamay ng nila nakarating dito, first timer. Hinihingi ng Banal na Espiritu na kayo ay pumunta sa unahan dito sa mga upuan na nasa unahan. Makibilis lang po ng kilos. Naririnig ba ng maayos? Sa unahan. May iron pang unahan. Sige, yung bata dito na sa unahan. Lahat po lang sasabihin. Lahat ng sasabihin sa unahan ay mahalaga. Hindi mahalaga yung taong nagsasalita dito o mga salita na pinipitawan dito sa unahan ay napakahalaga. Pakilagay ang inyong sarili. Sa isang sitwasyon na para bang kayo ngayon lamang nakarating lahat dito, na ang lugar na ito ay isang bago para sa inyo. At kapag kayong lahat ay bago sa isang lugar, ibig sabihin kayo ay magmamasid. Sapagkat kayo ay hindi tagaroon sa lugar na yon, kaya kailangan kayong maging matalino. Ba't di nyo alam kung ano ang sa inyo ay magaganap? Makakarating dito ay magiging banal dapat. Narito kayo hindi para sa tao, narito kayo para sa isang panawagan ng Diyos sa buhay ninyo. Ito ang araw na kung saan ay nag-umpisa ang paghahanda ng mga tao para sa isang mahalagang pangyayari sa inyong buhay. Yan ay kung saan sasalubungin ninyo ang ginawa ni Jesucristo sa krus. Huwag kayong tumingin sa katabi. Dito lang ang tingin. Pagtiyagaan nyo na muna ang mukha ng babae nasa harapan. Ilang oras lang naman ito. Lahat ng tao ay nagkasala. Subalit, mayroong kaibahan ang taong nasumpungan na si Jesucristo. Ang taong nasumpungan si Jesucristo ay ginagawang bago ng Diyos. Kaya kung gusto niyo maging iba kaysa iba, manatili kayo sa Diyos kasama niya. At kung sakali naman na ngayong araw na ito, ngayon nyo lang nasumpungan ng Diyos, ito na ang pinaka mahalagang araw para sa inyong buhay. Praise the Lord! Amen! Ang sabi ng salita ng Diyos, mamuhay bilang isang taong naliwanagan. Kaya ka tinatawag o tatawaging Kristiyano sapagkat kasama mo si Jesucristo. Hindi ka sasamahan ni Jesus kung hindi mo siya tatanggapin. Kapag tinanggap mo siya, mag-uumpisa ng paglalakbay mo kasama siya. Praise the Lord! The Lord, amen! At kayong lahat na narito, na tumanggap na nga kay Jesucristo, malalaman nyo kung sinasamahan kayo ng Diyos. Malalaman ninyo yan sa pamumuhay ninyo araw-araw.
kayo ang magiging saksi para sa inyong sarili. Bago ang ibang tao ay kayo muna. Kayo ang makakaalam kung kayo nga ba ay nagbabago. At kung sakaling hindi yan makita ng mga tao sa paligid ninyo, huwag kayong mag-alala. Wala kayong dapat ipag-alala. Pagkat alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ang mga nagaganap sa buhay niyo. Ang taong kilala ng Diyos, dala ng Diyos ay hindi yan nag-aalala. Kung ang buong tao sa paligid niya ay hindi siya tinatanggap, at ang tingin sa kanya ay isa pa ring makasalanan, okay lang. Pumanatag ka, ang mahalaga ay alam mo na ang Diyos tanggap ka. Ang Diyos ay pinago ka. Hindi yan makikita ng mga taga-mundo. Subalit kitang-kita at hayag na hayag yan sa Diyos. Tumingin kayo dito sa unahan sapagkat mayroong ipapakita sa inyo ng Diyos. Titigan ninyo ang mata ng babaeng nagsasalita. Di na kailangan ipaliwanag sa inyo ng banal na espiritu kung ano ang hiwagang naganap sa babae. Sapat na ang mga hiwagang nagaganap sa buhay ninyo ngayon. Pagkat kung walang hiwagang nangyari sa babae, wala ring hiwagang mangyayari sa inyo. Pero dahil merong hiwagang nangyari sa babae, kaya kayong lahat ay narito. Simple. Sino nakakitang tumulo ang luha ng babae kanina? Sa mga nakakitang pumatak ang luha ng babae kanina, asahan nyo na ang himala sa buhay ninyo simula ngayon. Ang mga luhang umaagos o dumadaloy sa sa mata ng babae ay luha ng kahiwagaan na hindi mawawala kahit kailan. Diyan sa luha na yan nag-umpisa ang buhay ng babae kasama si Jesucristo. Minsan siya'y lumuha at sinabi niya sa Diyos, Panginoon ko at Diyos ko, huwag mo akong iiwan kahit kailan. Iwan ako ng lahat, huwag lamang ikaw ang umiwan sa akin. At ang luhang pumatak kanina ay hindi inaasahan ng babae, sapagkat ang akala niya hindi napapatak ang kanyang luha. Subalit sa simpleng kadahilanan, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, naligtas siya. Praise the Lord! Amen! Kaya kahit ano ang gawin ni Satanas, ay hindi hihinto ang babaeng ito para makapagbalik sa Diyos ng pasasalamat sa pamamagitan ng gawain ito na nasumpungan ninyo. Praise the Lord! Amen! Panahon ng pag-alaala sa buhay ni Jesus bago siya mapako sa krus. At ang buong kadahilanan kung bakit si Jesucristo ay napako sa krus ay dahil sa kasalanan ng tao. Yan ang buong kadahilanan kung bakit si Jesus na sa simula-simula pa ay kasama na ng Diyos. Ang salita. Ang lahat ng bagay ay nalikaayon sa salita. Ang salita ay nagkatamang tao, si Jesus. Ay para sa lahat ng tao. Subalit ang buong katotohanan, hindi lahat ng tao ay papasok sa langit. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. At anong kalooban ng Ama? Ikaw anak, lumapit ka na. Bumalik ka na sa iyong ama.
ngayon na. Praise the Lord. Amen. Simple. May kayamanan ka. Mahirap mong iwanan. Pinaghirapan mo. Inubos mo ang lakas mo. Meron bang bagay na mananatili sa mundo? Kung alam mong wala, iwan mo yan. Pansamantala, iwan mo. Makipag-usap ka sa Diyos. Para malaman mo kung ano ang nais ng Diyos ipagawa sa'yo. Kayong lahat na narito, meron bang mayaman dito? Meron ba dito na hindi nangangailangan ng tulong mula sa Diyos? Kung ang sagot ninyo ay kailangan ninyo ang Diyos, makinig kayo mabuti. Si Jesus ay binigay ang buhay niya buong buo. Napako sa krus. At hindi lang basta ipinako sa krus, nabugbog muna siya. At sino ang gumawa nun? Ang tao. Ang tao na ililigtas ni Jesus sa krus ang gumawa ng paghihirap ni Yesu Kristo sa krus. Ngayon alam nyo na yan, na si Yesu Kristo ay namatay sa krus para sa kaligtasan ninyo. Tutulo ba ang luha ninyo kagaya ng pagluha ng babae para kayo ay maligtas at maging kasangkapan din ng pagliligtas? Kung kayo'y walang alam sa kaligtasan, ngayon ay ipapaalam sa inyo ng Diyos. Ang kaligtasan ay binigay na ng Diyos sa tao. 2,000 taon na nakakaraan. Subalit para bang walang halaga sa inyo ang ginawa ni Jesus? Bakit? Pagkat ang gawain kagaya nito ay hinuhusgahan ng maraming tao. At para bang hindi ito nga totoo? At ang masakit pang isipin at tanggapin, mismo nga mga tao nakakarinig dito, ang siyang unang-una na nagbabaliwala sa napakinggan nila. Bakit? Lihim man yan sa tao, lihim man yan sa lingkod. Pero sa Diyos ay hindi yan maililihim o maitatago. Madali bang tumayo dito sa unahan? Madali bang mangaral? At ang ipangangaral mo ay ang kaligtasan? Kung wala kang karunungan mula sa Diyos, hindi ka makakatayo dito sa unahan. Makinig kayong mabuti. Kung kayo'y nandyan at nakikinig lamang, magpasalamat na kayo. Kapagkat hindi kayo magkakamali sa inyong mga sasabihin. Kapagkat hindi bumubukas ang inyong bibig. Hindi madali para sa babae ang tumayo dito. Kapagkat kung hindi handa ang kanyang kaisipan, kung hindi handa ang kanyang katawan, kung hindi handa ang kanyang buong pagkatao, ay hindi niya marireceive ang mensahe mula sa Diyos para ibigay sa inyo. Amen. At kayong lahat na nakakarinig at kayong lahat na tumatanggap ng mensahe, ano ang gagawin ninyo? Pagkatapos yung marinig ang mga mensahe nito, pagninilayan ninyo. Kapagkat hindi basta. Doon sa mga bumalik at patuloy na bumabalik. Kung hindi nyo nakikita ang liwanag dito, pupunta at babalik pa kaya kayo? At pagkatapos yung marinig ang tinig dito, pagkatapos yung marinig ang mensahe dito, ano ang gagawin ninyo? Mananatili ba kayo sa dating buhay nyo? Ano ang gagawin nyo? Kikilos kayo. Ipapadama ninyo sa isa't isa ang pagmamahal.
Isa sa buhay ninyo ang mga salitang napakinggan ninyo. At ano ang gagawin ninyo? Magtutulungan kayo. Kapag sa pagtutulungan, diyan may papakita ang pagmamahal.